Hi! Today, ang gagawin natin ay chocolate ganache and chocolate fondue. So, kaya ko pinagsabay ito is pareho lang naman kasi ang ingredients niya at nagkakaiba lang sa dami ng heavy cream na gagamitin. Ang chocolate ganache, marami siyang uses. So, pwede siyang icing, pwede rin naman nga na pang-dip ng mga fruits. So, before kasi nag-post ako ng picture sa Pinay Cooking Lessons ng strawberries dipped in chocolate. At may isang friend tayo na nagtatanong kung paano ko yung ginawa. So, medyo matagal-tagal na rin yun at ngayon naisipan ko na yun naman ang gawin para sa kanya. Kung ang gagawin ninyo ay yung chocolate ganache, ang ingredients natin para doon ay 250 grams ng semi-sweet chocolates and 1 cup ng heavy cream. Ngayon, kung ang gagawin nyo naman ay yung chocolate fondue, ang kailangan natin ay 250 grams ng semi-sweet chocolates at half a cup ng heavy cream. Ngayon, kung gusto ninyong lagyan ng flavoring, pwede kayong maglagay ng 1 tablespoon ng dark rum dito. But since hindi ako masyado mahilig kasi sa mga wine at saka yung mga alcohol, hindi na natin lalagyan. So, yung end product natin, kapag ang ginawa natin ay yung chocolate ganache, mas malabnaw siya. Pag chocolate fondue naman, thicker siya kasi mas less yung ating gagamitin na heavy cream. So, we're going to cook this over a double boiler. So, alam niyo na yung double boiler kasi before nagamit na natin ito. So, una natin gagawin is, ilalagay natin yung ating heavy cream dun sa top pot dun sa ating double boiler. So, pakukuliin lang natin itong ating heavy cream. Yan. So, kumukulo na yung ating heavy cream, i-add na natin yung ating semi-sweet chocolate. And then, hahaluin lang natin to hanggang mag-melt yung chocolates natin. Yan. So, we're cooking this over a double boiler para hindi masunog yung chocolates natin. So, ang gamit ko dito is Ghirardelli na chocolate. Pero you can use kung ano man yung gusto ninyo na chocolates para dito. So, kung hindi kayo makapag-improvise ng double boiler, pwede rin direkta nyo tulutuin sa kalan. Kaya lang, kailangan mahinang-mahina yung apoy ninyo para hindi masunog yung chocolate. Yan. So, nagme-melt na siya. Yan. So, ihintayin lang natin na mag-melt yung ating chocolate at maging smooth yung ating fondue. So, kung ang gagawin nyo is ganache, mas thinner siya dito. Kasi mas marami yung gagamitin natin na cream. Yan. So, actually, sandali lang to gawin eh. Pag na-melt na yung chocolate natin, pwede na to. Yan. So, melted na yung chocolate natin at smooth na rin tong ating fondue. So, pwede na natin tong patayin. So, this is our serving art, chocolate fondue. So, nilagay natin sa fondue set yung ating chocolate at nilagyan natin ng tea light sa ilalim. So, yung tea light, makakatulong yan para hindi tumigas yung ating chocolate. Actually, kumukulo nga siya kung makikita ninyo. So, isa-serve din natin yung ating fondue with a platter na may iba't ibang klase ng fruits. So, tamang-tama ito, pang-cup ng isang masarap na dinner with the family. So, I'm sure matutuwa, especially ang mga anak ninyo pag nakita nila na ito ang inyong dessert. Yan, so napakasimpleng gawin, di ba? Pero kung titingnan ninyo, napaka-elegant niya at tamang-tama ito sa mga special occasions like anniversaries or birthdays ng mahal natin sa buhay. So sana nagustuhan niyo to at sana i-try niyo itong ating ginawa ngayon. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod ulit.